Guys, ayan, magre-renew tayo ngayon ng sasakyan. Itong sasakyan na to dahil may expired na siya ng August 7. Ngayon, i-share ko sa inyo kung magkano nagagastusin ngayon sa renewal ng sasakyan at paano yung proseso. At saka check din natin kung legit na extended yung validity ng mga rehistro ngayon. Parehistro kayo, sir? Oo, May insurance na po kayo? wala pa. Dito sa insurance, bigyan ko. Magkano dyan? Magkano po? Bigay ko na lang sa'yo ng 850. Kasama na yung certification of validation ng 80% na panibago requirement. Pa-emission muna ako. Ang gawin na natin, sir, to sa atin natin yung para sa mission na tatapos. Kalok na insurance. Ayan. Sir, insurance! Papa-emission po, paparehistro. Doon na lang siya, sa unahan ng Orange? Oo. Sige po. Tapos window 1. Ayan na. So nag-i-inspection na sila dito. Dito lang yan sa may Novaliches area. Dito nga ay chinecheck na lahat ng mga ilaw kung gumagana. Headlight, signal light, brake lights. As in lahat ng mga ilaw-ilaw natin, i-check nila kung lahat ay gumagana bago mo ma-rehistro ang iyong sasakyan. Place po ito ulit. Opo. Ito naman guys yung presyo ng kanilang MBIC dito, yung inspection. Private kasi ito. So ayan, 850 tsaka 560 sa motor. Una mong steps, bibigyan ka ng number tapos pumunta ka dyan sa kanilang window 1. Kung makikita nyo, maluwag din yung paligid, mahaba ang parking. Ayan ang insurance na kinuha ko. Bali ang insurance pala kukuha kami kasama ng certificate of validation. Bali ganyan po yung ginagawa nila kapag chinecheck yung mga sasakyan natin, motor natin sa PMBIC. Chinecheck nila lahat, ilaw, odometer, brake lights, basta lahat po chinecheck nila. Ayan, pasado naman lahat ng mga test na ginawa nila. Kung saan ay pagpuproceed na tayo sa registration. At nandito na nga tayo sa LTO para sa ating renewal. Ayan, dalhin nyo lang yung mga requirements kanina. Yung photocopy ng ORCR, yung certificate of validation, yung insurance, tsaka yung galing sa PMBIC or emission. Dito guys, di naman kayo may inip dahil meron silang mga monitor dyan kung saan pwede kayong manood ng kanilang mga tutorial sa LTO. Dito nga guys, isang tapos ng aking renewal ng aking rehistro ng 1 oras at kalahating minuto. Share ko na lang din sa inyo kung magkano ang aking nagastos. So ayun guys, legit nga yung sinasabi ng LTO na extended ang validity ng rehistro dahil nga yung rehistro ko is expired na pero wala akong binayaran na penalty. Kaya naman pinili kong mas mag-renew ngayon para kung sakali na bawiin na ng LTO yung extension ng validity ng mga rehistro o driver's license ay hindi na ako makipagsiksikan sa mga LTO offices. O di ba? Ganun lang. Share ko na rin sa inyo yung aking binayaran dito nga sa insurance ay gumastos ako ng 850, sa PMBIC gumastos ako ng 850, sa LTO naman gumastos ako ng nasa 2,090. So kaya ang total na binayaran ko is nasa kulang-kulang 4,000 pesos. So 3,790. Ayan po yung aking total na nagastos sa aking pagre-renew. Syempre pwede pa rin po yung online renewal. Kailangan mo lang pumunta sa PMBIC at pwede mo nang i-renew yan online. Sa akin kasi sa case ko is hindi na malagin yung aking LTMS portal kaya nag-manual renewal na lang muna ako. Ayun lang.